Welcome to Grog's Bongola Castle, family. tiny friend. First bind. Alucard. Oh, bagong banto ah. Bagong banto, Alucard na. Grak. Tinanggal na yung Grak dito. Dalawang consecutive games, no? 2 consecutive games ang nakakuha ng Grak natin kanina. So, ngayon binan na nila to. Mahirap talaga kasi kalaban yung Grak. Lalo pag marunong, guys. Napakahirap. CC immune. Immune kasi yan. And then, nadami pang knock-up. Mahirap. Uy, Kagura! Binan nga dito ang Kagura. Ito yung sinasabi nila kanina. Huwag daw ibigay ang Kagura ni Pipay na masikip. Friends, fighters, countrymen. So, wala nang Kagura ngayon si Pipay dito. Alis naman ang binan dito ng ating BF. Lancelot ka agad. YSS and Hayabusa is open pa rin. Ew! Aba, ang bilis mag-pick na itong mga ano natin ngayon. Talagang alam nila yung hero na na gagamitin nila. Walang counter pick. Talagang ginamit nila yung gusto nila gamitin. Ano na to? Ano ba tawag doon? Ano ba yung tamang term doon? Comfort hero ang kanilang I will choose my own path. Your team is banning. So feeling ko comfort hero talaga ito, no? Kasi ang bilis eh. CC and Gatot, good pick dito ang isang Gatot sa kanyang taunt and ultimate. Arlot, mabenta talaga yung Arlot, no? Pansin ko lang, since day 1, ang daming nag-Arlot. Either damage Arlot, tank Arlot, pero ang dami talaga nag-Arlot. Sushin Bind for VF. Last ban na para sa ating FO o Fnatic Onyx. Fnatic Onyx, ano to? Because I saved my nation from EU? falling apart. Siyempre may PH din eh. So saan sa EU? I am the power of light incarnate. Silang nagban ng YSS dito. So tingnan natin. Makakita na ba tayo ng utility jungler or Hayabusa pa din? Joy, no? Yung Joy hindi pa din napipik Wala tayong makikita ditong tang. Mandala blossoms from the withered Tikyo. Mukhang maganda yung Digi para sa akin dun Kaso Digi mid, no? Digi mid. Ito na, sino kaya magiging core ng ating BF? Hayabusa, Joy, or gusto nila mag-utility. I do not fear the darkness. Expanding reverse ang ating mapa, guys. Pampabilis. Uy, Sylvana. Okay, bago to Sylvana core. Ang kagandahan dito sa Sylvana, guys, pag napatama mo yung ulti, sure yatap talaga kasi hindi na nakakancel yung second skill nito Kaso, ang downside naman nito, pag hindi mo napatama, ala ka na, out ka muna. Pa-cooldown ka muna, ganun yun. Okay, let's go, Lancelot. Kay Kua, Lunox, Futaba, Gatot ni Ace, Esme ni CC, Immune, CC, naman ni Kel. While Kaja ni VF, walang pangalan, Sylvana ni Datu, Arlot Kenji, Noah, gamit ang kanyang Lapu, and Pipay, na hindi binigyan ng Kagura. Ginamit na lang niya si Eve. Kasi yung brilliance ng Lunox talaga nawawala yun. Uy, iba itong rotation na pinapakita sa atin ng ng Onyx Na-check siya doon ng Lapu. Mabilis ang clear ata ang kanilang plano dito. Okay, top clear ka agad. Samantalang dalawa pa din sa mid naman.
Mabilis na ikot to from Ace and CC Immune. Tingnan natin kung ma-execute nila tong ganitong ikot na ginagawa nila. Samantalang si Kiel1 and Genji nagbabanatan lang dun sa ating bottom lane. Talagang usong-uso yung ano ngayon, no? Usong-uso yung fighter gold lane na. So nawala na talaga yung mga MM natin. Doon nandun pa rin naman, pero mas maganda na dito si Ace ata mawawala ng buhay pero makakapag-out pa rin naman. Kalmado yung laban natin. Magandang, hindi ko alam kung ano yung execution na gagawin dapat doon ng ating Onyx PH, no? Nag-clear sila ng mabilis doon sa ating XP lane. And then baback up sana sila ng mid. For XP pa rin. Kasi hindi sila umabot. Tamang pa-level up lang muna ang ginagawa ng ating dalawang kupunan na magkakaroon ata ng bakbakan dito sa ating top lane. Tignan natin. BF Kaja. Ba't walang pangalan si Kaja? Tablang-tabla yung laban natin. At dun sa bottom lane, sinubukan tong i-pick off si Kenji kasi hindi nabigyan. Dinelay na lang yung minions. Woo! Wala, no? Walang initiation na nangyayari, guys. Sa mga kipapansin nyo. Pagka nagkasalubungan yung mga hero natin, out lang muna. Samantalang unang pagong, sinalabit na ni Dato doon. Esme atang kanilang bibigyan. Apat yan. Esme ang bumagsak doon. First blind para sa ating BF. Sabi lumalim guys. Ace providing vision. Apat laban sa tatlo to. Nandito na rin naman si CC. So 4v4 na to. Naiwan doon sa baba. Mabibigyan pa si Pipay doon. Napalalim ata ang ating Pipay. Apat ngayon laban sa tatlo. Brilliance ginamit na para mag-gabol. Pero pagong na lang daw muna ang kukunin ng ating Onyx. At unang pagong ay napunta doon sa ating Lancelot. Nag-i-invade pa dito ang ating Lancelot, ha. Pero nandito na si Dato. Kinuhanan lang ng isa. Isa lang daw pa isa. Onyx EU pala yan. Yes, sir. Hero has been slain. Bottom lane ata. Bibigyan ata dito si Oheb. Oheb! Tinalian na kaagad. Final slash pang ginamit doon na Brit. Vengeance naman na for Oheb. Ang kunat ng Oheb natin, guys, ha. Kaso hindi ka makakatakas dyan. Tatlo kasi yan. Maganda yung ikot na ginagawa dito ng ating BF, ha. 3-man rotation talaga sila. Nice try for Futaba. Sinubukan niyang kunin doon ng ating blue buff. Na-ultihan siya kasi yan yung sinasabi natin kanina. Magbi-brilliance lang ang Lunox at wala na siya sa iyong ultimate. Naka-out na. Medyo tahimik yung laban natin. Parang ano to, parang maingat ang dalawang opponent natin dito. Red team hero has been slain. Hero has been slain. Red team hero has Kaja, walang ultimate yan. double kill. Out na lang daw muna. Dato, nag-second skill. Slain. Revitalize ginamit na. Real world manipulation. Nilpag na rin. Pipay ata may bibigyan doon dahil nandun yung sisi sa likod. Dato! Dato is down as well. Si Kuna ata yung susunod dito. 2v2 pa rin naman tong laban natin. Si Kiel and Futaba nag-out na rin. 4-4 ang ating score. Even score, guys, no? 4-4. Grabe yung laban doon. Magkahiwalay. Pumasok yung Lapo sa likod. Si Sisi naman doon kay Pipay. Si Pipay talaga yung pinupuruan nila dito. Yung real world manipulation na kasi medyo nasa front. Turtle is up. Sino kaya unang mabanat? Nagkakaroon pa ata na laban doon. Falling Starmon. Kinumit na nga isang Esmeralda. Kay Pipay na naman. Ang kanilang Pipay. Target lock ba? Pipay to? Slain the turtle. Parang si Pipay lang ang nila pinupuntahan, no? Binabanatan na ni Kuha ang ating second turtle. Tamang zoning out naman si Ace and immune na turtle. Slain by 2. Gamit ang kanyang Lancelot. Wala na namang contest na nangyari doon. Danggandang pag-zone ang ginawa doon ng isang Esmeralda and Gatot. Kenji! Bibigyan ba si Kenji? Nandito na si Kaja. Naku! Baka mapalalim ka kung kuya mo ka dyan. Mabigyan ka talaga dyan dahil ang sakit ng isang Lunox. Alam nyo naman kung gaano kasakit yan.
Akala ko Phoenix agad eh. Pero hindi, kalmado talaga yung mga team natin. Chill lang. Ang lamang lang dito ng ating Onyx ay dalawang pagong naku. Falling Starmon, ginamit na doon. At nakot pa, Dato is down. May ultimate ba ni Gatot, pero inatak doon si Ace. Papunta doon sa torre. Plus Brave Spider, killing spree na yung lapo natin dito. Susunod natin si Immune. Pero yung Lancelot natin, di natin napapansin sa likod. Tumuhog doon. Medyo mapapalalim ata Sisi. Sisi, Falling Starmon na naman. Wipe out ba to? And then, nakapag-out ang ating Kenji. 4 ang bumagsak doon para sa ating VF, and buhay na rin dito si Datu. Hindi talaga nagpapahinga dito yung ating ating Onyx PH tuloy. Onyx, kung mapapansin nyo, after ng skirmish or laban doon sa ating mid lane, umakyat kagad yung Lancelot and Esmeralda para i-take down yung torre. So, tinutok advantage talaga nila yung mga pagkakataon. Hindi sila nagpapahinga na, okay, kalma. Walang kalma. Mag-push tayo, lamang tayo. Ganun yung nangyayari dito. Tos! Ginamit na ni Gatot. Kaso nasa ilalim ng torre. Makunat din yan yung, Harlot. Pag nakapag-dash yan, bumabalik buhay niyan eh. Puta ba? Ultimate ni Gatot, walang dinamaan doon. Brave Spider, ginamit na. Kadya, umatak na naman dun sa torre. At out na naman ang ating plan, ang ating mga dalawang kupunan. Ito, papasok pa rin natin ang asang lapu-lapu. Uy, Gatot, nag-revitalize para pumasok. Esmeralda nandun na rin naman. Nabigyan pa yung Kadya. Grabe na turnaround pa nila yan. Grabe naman ginagawa dito ng ating Onyx, guys. Kung makikita nyo dun sa laban natin kanina, dun sa pagpasok, lamang dun ng... Oh! Flicker in by Budabot. Nabigyan doon ng ating Pipay. Lamang dun kanina ang ating red team. Pero hindi na turn around nila yon at lumamang ang ating Onyx. Sakit yung Lunox na dito, guys, ha? Alam niya yung hero niya. Kaya niyang, tansyahin yung damage kung talagang papatay nyo hindi eh. Kasi yung mag-commit ka ng flicker na gano'n and then mabibitin yung damage mo. Ang hirap nun. Basag na dito ang ating middle turret. So lumalawak na ang mapa para sa ating Onyx. Di ko lang alam kung anong bansa sa Europe to, ano? Si Ku? Maganda naman yung ginagawa ng Kadya dito. Hinahatak niya yung isang hero. Any hero na masalubong niya sa isang torre. Kaso nga lang, after ng hatak ng isang Kadya, wala nang kasunod. Uy, sino yung nakakuha? Retribution na ginamit doon ng isang Lancelot para maagaw ang blue buff. After nung hatak, wala nang kasunod eh. Noah Calhoun. Ang hirap ng pagbigkasin ng mga pangalan nyo, guys. Pwede ba yung 1 lang? Ganun, 1, 2. Okay, kalmado ulit. Chill lang daw muna. Goal difference natin, nag-swing ka agad in favor of Onyx. Fanatic Onyx. No country. No country. Walang bansa. Fanatic Onyx, no? And sa kill naman natin, 13-8. So, in favor pa rin yan ng Onyx. Noah ata magpupush dito. Nandito na naman ang Esmeralda. Pasag ang isang torre naman ng ating Onyx. So, hindi na to pwede next game, no? Kasi ganyan sinasabi natin, di ba? Yung torre ng kalaban, pwede ba next game? So, ang ginawa ng BF doon, hindi na pwede sa next game yung torre dahil basag na yung isa. First Lord is up and binabanatan na ni Fu gamit ang kanyang Lancelot. Kasama na si Kel. 8. Nag-zone lang dito. Esmeralda pa doon sa likod. Nakuha na doon yung ating Turtle and di ko pa ito mabibigyan. Naku po, pumasok yung Gatot. 3 tinamaan. Wala na si Datu dito. Andito na rin naman yung lapo. Ang ganda na pagkakalatag ng real world manipulation doon. At nabigyan doon si Ace.
Ganun lagi yung gusto nilang initiation, no? Ganun yung gusto nilang pasok for VF, no? Papasok yung Lapu, and then slow ng real world manipulation, makakapitas sila. Kaso nga lang, yung Lance and Lunox, makaka-out talaga. So, ang mabibigyan talaga nila dito, either Esmeralda or si Ace. Red team's turret Gamit ang has been kanyang gatot, destroyed. which is nabigyan nga nila kanina. Grabing set yan, no? Grabing set yan for gatot kanina. Nakita niya kasi nag-ultimate ng isang Datu. So, that's the time na in-ultimatean niya na kaagad. Marching na kaagad ang ating Lord sa ating bottom lane. Samantalang sa top lane natin dito, Tower Lock lang ang plano. Ang sakit na nung Lance, ha? Samantalang sa bottom lane, tignan natin. Falling Starmon, ginamit na. Kenji ang tinamaan. May energy shield pa naman or barrier to. So, na-clear lang na mabilis ng ating BF. Turret has been destroyed. Punat na ng Esmeralda, guys. Tignan nyo, nagpaparant na lang siya. Falling Starmon, tinamaan na naman doon si Datu. Dalawa din ang tinamaan ng gatot. Pero nandoon yung RWM to provide a backup. Kaso nga lang nabigyan pa rin doon si Kaja. Lapu! Ako po! Hindi ka na makakatakas. Kuya mo Lapu. Wala kang la-life stealan doon. Red team's base turret has been Kailangan ka pa naman para mag-initiate ng laban, no? Yun talaga yung kailangan nila dito, si Lapu. Si Lapu kasi talaga yung papasok eh. Sakit na din nung CC. Mabibigyan ba si Datu? Datu is down. Kenji na lang. Kenji, piatap na rin. Si kuya mo Kenji, si Pipay na lang. Grabe yung Lancelot natin dito. Dashing through the snow. Pang Christmas, na Warriors to Oven Slay, Tower lock na ang call dito pero mabilis lang mag-clear yan. RWM na doon na rin. Naku po, tower lock na nga. Tawag dito ng ating Onyx. And Onyx wins the game versus Bongola. Congratulations pa natin.